At ngayon naman, usapang TikTok pa rin. Nagbabaga rin ang mga issue sa TikTok between content creators. Itong latest ay tungkol naman sa away ng magkakaibigan. Diba? Nakakalungkot na these friends, once upon a time, ay magkakasundo. Tapos konting hindi pagkakasundo, they take it out sa mga social media nila, di ba? Na parang nakalipas na ba yung mga panahon na we just fix our problems face to face at hindi natin pinapadaan. Remember dati, sa social media? I don't know sa amin sa Brazil, they say, just wash your dishes at home or you're in your labada. At sa bahay na lang, wag sa labas. Or your dirty laundry, dirty diba? laundry, oo. So, dapat maging uso na lang ulit yung ganyan. Kasi medyo nakakasakit po talaga kapag meron tayong nilalabas. Hanash. Mainit-init na issue talaga yan, mga kada. Kaya naman, tignan natin kung sino nga ba yan at kung anong issue yan. Mga kada, panoorin po natin ito. TikTok is on fire! Mas mainit pa nga sa summer ang issue between dalawang beauty content creator. Akala ng mga netizens, close friends ang dalawang ito. Nag-claim daw kasi si Content Creator 2 na close sila ni Content Creator 1. In fact, in-upload pa sa kanya social media account ang isa sa mga bonding gimmick nila. Kaya naman nagulat ang lahat ng ilaglag ni Content Creator 1 si Content Creator 2 sa TikTok. Sabi ni Content Creator 1, di umano, hindi daw nagsishare si Content Creator 2 ng expenses nila kapag nagkikita. At nag-e-impose lang daw si Content Creator 2 na makitulog. At bukod pa dito, nahuli pa daw sa CCTV ni Content Creator 2 na ginagamit nito ang mga luxury items niya like perfume. Hati naman ang opinyon ng netizens. Sabi nila, kung totoong magkaibigan ang dalawang content creator na ito, hindi nila ilalaglag sa social media ang isa't isa. Comment pa ng iba, for the clout lang ang issue. Kaya naman ang tanong ng marami, dapat bang makisleep over ka sa friends at pakialaman ng gamit nila? ESKL na yan. Mga kada, napakasikip talaga yung ilalaglag ka sa social media. No, akala mo na kaibigan mo. Ang masakit doon, hindi ka kinausap ng personal doon sa problema. Nilabas niya sa social media, hindi mo alam kung ano bang intention niya. 'Di ba? Parang naghahanap ba siya ng karamay o ng ibang opinion with other people? Naghahanap pa siya ng content. Kasi minsan, di ba, sabi nila, everything is content. Pero All puti ba about naman away ng kaibigan, ng magkakaibigan? Ilalagay Siguro doon. naman, dapat meron tayong boundaries when it comes to kung ano ang ilalabas natin sa social media. Totoo yan. Lalo na kung hindi mo sure kung sino siya. Kung totoong friend mo ba, dahil nasa social media siya, hindi ka sure kung sino ba talagang totoong kaibigan mo kapag online lang, di ba, na-meet or ilalabas mo ng mga kung anong gusto mo online. Tsaka ano magiging intention mo at ano ang magiging kahinatnan niyan. Kung ilalabas mo mga saloobin at ang away ninyo sa social media, ang intention mo ba ay para magkabati kayo ulit? Pag marami nang nag-comment at marami nang nanghimasok, paano pa kayo magiging friends ulit? True. Tapos, another thing is, mas gusto ko pa rin yung old OG way of making friends. Yes. Yung na-meet mo sa isang lugar, tapos over time ay naging close kayo. Yung hindi instant friends, porket nagkaroon na kayo ng interaction sa mga comments, si friends na kayo. Lalo nga ngayon, girls, kasi nga makikita nila yung parang, ay marami palang followers si ganito, ay follow ko. Tapos kinaibigan ka niya or something, tapos feeling nila close. Minsan, ginagamit lang nila ng ibang username. Hindi mga yan yung tao talaga or nahack or anggulo. It's difficult pag social media. Yun yung mahirap kasi hindi mo na alam kung sino na yung totoong kaibigan mo. Kasi baka mamaya kinaibigan ka lang because of your followers. Diba? Para lang magamit. Cloud. Tama. Tanong natin sa kada squad natin, meron ba kayong mga kaibigan na medyo over sa pagiging pamilyar or sa pagiging komportable when it comes to your things? Go ahead, Francis. Yung sa akin po yung napili ko po, yung time na maraming naninira sa akin. Tapos, ang pinaka-worst na nalaman ko yung tinuring ko na body, kasama siya sa mga nanira. Kumbaga, ginamit siya.
ang worst din po, yung time na pati yung privacy side ko, yung kung saan ako pupunta, kung anong ginagawa ko, nababanggit niya doon. Kumbaga, nagamit siya para isa pang paninira sa akin. Pero, as of now naman po, wala naman na akong galit sa kanya. I mean, napatawad ko na kung ano man yung nagawa niya. And I have learnings dun sa mga nangyari na hindi basta-basta dapat nagtitiwala. Pero body mo pa rin siya hanggang ngayon. Yun lang po, na medyo hindi na po. Bali, parang friends over, ganun. Mahirap magtiwala ulit. Pero paano niyo siya inayos? Face-to-face ba ang pag-aayos o sa social media? Noong una po, hindi ko po muna siya pinapansin, gustong makipag-usap. Hindi ko muna ina-approach kasi nandun pa po yung galit eh. Pinalipas ko muna ng mga ilang araw bago nung gusto niya na akong uli kausapin. Yun, pinagbigyan ko po. Tapos pinakawalan ko na lang po yung sama ng loob ko. Nag-face-to-face na interaction kayo. Bakit daw niya nagawa yun? Ang sabi niya sa akin, para din daw sa akin. Pero kaso po kasi, yung mga paninira po kasi, kumbaga parang hindi naman totoo yung mga sinabi. Kaya parang okay lang po sana kung totoo kaso hindi Hindi po. Tama. Maraming salamat, Francis, sa pag-share mo. Pag meron tayo mga hindi pagkakaunawaan with our friends, let's talk to them face-to-face. Correct. Old school way, di ba? Old school style. At kung may problema po sa inyong dalawa, pag-usapan ng masinsinan at wag na po natin ilabas ito sa social media dahil wala rin namang magiging magandang ending o resulta ang paninira natin sa iba. Tama ka dyan, Mama P. Kasi ang pagkakaibigan, relationship yan di ba? Sa pagkakaibigan, meron din tayong tinatawag na na-fall out, di ba? Because na-outgrow na natin yung isa't isa, parang kailangan natin ng space para mag-growth na separately. Parang ganun din yan, di ba? Pero sana, pag nangyari yun, wag naman natin hayaan na siraan natin yung tinuring natin na kaibigan noon. Diba? Parang do everything with good intentions. Yun lang yun. And also, yung totoong kaibigan, we're blessed to have them. Yes. Kaya alam mo yun, mahirap hanapin po yung totoong tao talaga na kaibigan, talagang maging friend mo dahil gusto ka niya, hindi gusto niya yung benefits na ibibigay mo sa buhay niya. Kaya, tanggapin natin lahat ng mga totoong kaibigan natin and treasure them. Yes, let's pray for them always. Let's always be with them and give them a lot of love para hindi mangyari po yun. And wag nating ilabas sa social media. Hindi po maganda yon. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!